Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang recent decision by the Supreme Court. May pasabog po na desisyon ng Korte Suprema ngayong buwan ng Marso 2026. Kung akala nyo po ay sapat na magtago sa likod ng pangalan ng kumpanya para takasan ng utang sa seafarer, nagkakamali po kayo. Ang tanong po natin ngayon, pwede bang habulin hanggang bahay at hanggang personal na bulsa ang mga direktor at officers ng money agency? Ang sagot po dyan, opo. Pwede pong habulin, no? Ang bahay at personal na bulsa ng mga directors at officers ng isang money agency. Okay? Alam naman natin, no, na ang rule sa corporation law, sa corporate law, ang kumpanya ay parang multo. May sariling buhay yan. Hiwalay sa mga tao sa loob nito, no? May prinsipyo kasi dyan tinatawag na the corporation has a separate and distinct legal personality. Separate yan doon sa board of directors and the officers of the corporation. So pag nagkaroon ng liability ang corporation, hindi mo pwedeng habulin yung corporate directors, yung mga officers niyan. Ang magiging liable dyan yung corporation mismo. Pero sa ilalim po ng Migrant Workers Act, ang GOS na ito ay may kasamang garantor. Okay, ang tawag dyan, solidary liability. Okay, so kikwento natin yun sa inyo. Ito po yung kwento ni Rutger Parse versus Magsaysay. Si Rutger Parse ay isa pong electrical filter, no? At nasugatan ng balikat niya sa barko. Pag-uwi, sabi ng kumpanya, yung doktor ng kumpanya, maximize na ang treatment mo. Fit to work ka na. Pero ang sakit pa rin. Okay? So, ganito. Humingi si Parse ng kopya ng records at third doctor, no? Pero tinanggihan siya. Ano ginawa ni Parse? Siyempre, pakiramdam may agrabyado at naabuso ang kanyang karapatan. Nagdemanda. Okay, ayan. At dito lumabas ang katotohanan. Ang medical report ng kumpanya ay incomplete at hindi definitive. Sa mata ng batas, kapag hindi malinaw ang doktor, ang seafarer ay permanently disabled. Okay? So, dito, tanong tuloy natin, bakit nadamay yung direktor? So, dito tayo maghimay-himay ng batas, no? Bakit pati si Sorwin, Joy Rivera, yung fleet director, ay pinagbayad ng Korte Suprema ng 60,000. Hindi pesos, US dollars. 60,000 US dollars ang ibinayad nitong fleet director na si Sorwin Joy Rivera. Malinaw po ang batas. Kapag recruitment, money agency, ang korporasyon, yung mga officers at directors ay solidarily liable. Ganito yan, bago pa bigyan ng lisensya ang isang agency, pumipirma na ang mga officers ng undertaking. Sinasabi nila sa gobyerno, pangako, kung hindi makakabayad ng kumpanya, kami ang sasagot. Okay, so yung mga directors daw ang sasagot. So si Rivera ang pumirma sa employment contract ni Parse. Okay? Hindi mo pwedeng pirmahan yung kontrata para sa kumpanya, tapos kapag bayaran na, maglalaho ka na lang parang bula. Ay, nako, hindi pwede yon at malaking responsibilidad ang pinasok mo, pumirma ka, tapos merong undertaking yan,
Hindi pwede na kapag may nangyari dun sa tao at may liability ang kumpanya at sinabi mo naman kapag hindi kayang bayaran ng kumpanya, kayo ang mananagot. Ayan. So, nung nagdemanda, susundin siyempre yung undertaking, susundin yung kontrata, at susundin natin ang umiiral na batas pagdating sa money agency. Dito sa kaso na to, ang mensahe ng Korte Suprema ay malinaw. Labor protection is a matter of public policy. Ang kontrata po ng seafarer ay hindi lang usapan ng dalawang tao. Kasama rito ang proteksyon ng Estado. Hindi po pwedeng gawing shield ng korporasyon para gutumin ang ating mga bagong bayani. Kung ikaw ay officer ng agency, ito tandaan mo. Yung pirma mo ay hindi lang tintayan sa papel. Ito ay pananagutan hanggang sa iyong personal na ari-arian. So, napakalaki ng obligasyon na pinasok mo kapag ang iyong ballpen at ang tinta ng iyong ballpen ay hinagod mo na doon sa papel at pinirmahan mo yan. Magkakaroon ka ng solidary liability dyan ayon sa batas. So, kaya sa mga manning agencies, ayusin po ninyo yung mga medical assessments dyan. At sa mga seafarers naman, huwag matakot dahil sa likod ng malalaking building ng kumpanya, may batas na direktang hahabol sa mga taong nasa loob nito. Huwag po kayong matakot magsumite o magsampa ng demanda sapagkat kakampi nyo po ang ating mga batas. Lagi po ninyong tatandaan, ang may alam, hindi nalalamangan. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, at nagpapaalala na ang katarungan ay hindi natutulog. Magandang araw po sa inyo lahat. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your